For today's video nga mga kabarangay ay magluluto po ako ng bola-bolang puso ng saging. Ito po kasi yung request ng mga baakgang nakasakasama ko ngayon. Sabi ko nga po sa kanila ay medyo maproseso po ang pagluluto ng puso ng saging at napakadami po yung kailangan para dito. Pero siya dahil ngayon yung kagustuhan nila ay pinagbigyan ko na lamang sila. At dahil nga kasakasama ko naman sila ay sila na mismo yung kumuha ng puso ng saging. Kung tatanungin nyo po kung sa amin po yung saging ay hindi. May mga nagmamay-ari po dyan pero sa amin po yan mapupunta pag nakita po namin. Nomamati ka, tibaak. At dahil nga sila yung may request dyan, ay bahala na sila dyan. At habang nga kumukuha sila ng puso ng saging, ay nandito naman ako sa paglulutuan namin para magsaing. At sabi ng mga baakgang sa akin, kapag daw may sumigaw at sinabing takbo, ay matik po, sila yun na hinahabol na ng may-ari ng saging. Kung sino man po yung nakaranas sa inyo nun, ay pa-comment down below. At bago po magsaing, ay kailangan po nating linisan yung bigas. Kung makikita nyo po sa video, ay dito ka na po sa sapan nilinisan yung bigas. Ay kita umit problema, tanadalos deta. Ang problema, kung may mga kalabaw po sa taas. Ito na po pala yung mga kumuha ng puso ng saging. Sinabi ko po sa kanila na 3 lang yung kunin nila, pero 5 po yung kinuha nila. Ay kit medyo bilis-bilisan nyo dyan, baka maabutan kayo ng may-ari. Baka magisan kayo ng bola na katulad nung kay Andres Bonifacio. Bali dyan po mga kabarangay, ay 3 lang po yung iluluto namin na gagawing bola-bolang puso ng saging. Sa paglilinis po mga kabarangay ay isa po yan sa mga nagpapatagal. Kaya po sa mga nagbabalak na magluto ng puso ng saging, dapat po may mga kasama kayo para mabilis po yung proseso. Pero kung ayaw nilang tumulong, ay tiyagain mo yung proseso. Huwag mo silang bigyan pag maluto. Sudakit din, tignam ay. At kung first time mo naman magluto mga kabarangay at hindi mo masyado alam yung mga proseso, ay siguraduhin mong tapusin mo yung video hanggang dulo. Dahil para sa iyo tong video na ito. At pagkatapos ng linisan at tadtarin, ay lagyan ng konting tubig at asin at lamas-lamasin ito ng konti para lumambot. Bali yung asin po mga kabarangay ay pampawala po nung parang mancha. At pagkatapos po niyan ay pispisin ng pispisin hanggang lumabas po yung katas. At ito na nga po yung sinasabi ko mga kabarangay. Talagang maproseso po ang paggawa ng bola-bolang puso ng saging. Kailangan mo talagang mag-effort para makagawa ka nito. At ito naman pala yung isang baak na nililinisan yung dahon ng saging. At kailangan din ilagay po sa apoy para po matanggal yung mga insekto at kung ano pang nandoon. At dahil nga po kulang kami sa pagluluto ang kaldero, ay kailangan po naming ilipat yung nilutong kanin sa dahon ng saging. At pagkatapos ng linisan, ay nilagay na namin yung puso ng saging at dito na namin papakuluan. At habang iniintay na kumulo yung puso ng saging, ay inihanda ko naman yung mga ibang kasangkapan sa pagluluto. At syempre, hindi mawawala dyan ang sibuyas, ang pampaimas. Kailangan po sa pagtatadtad mga kabarangay ay medyo pino. Dahil nga po bola-bola yung gagawin natin, ay kailangan po lahat ng mga kasangkapang gagamitin dito ay puro pino. Mamaya pag kumain ka, sarap ng kain mo pero bigla mong nakagat yung sibuyas or bawang. Naku, sira yung panlasa mo. Kaya po ang kailangan dito, pag ganito yung niluluto mo ay yung effort mo. Kailangan matyaga. Lalo na't nasa bukid, puro mano-mano, ay wala tayong choice. Kailangan gawin ang nararapat. Pagkatapos nga po kumula yung puso ng saging, ay tinanggal ko na nga po ito at nilagay ko sa tubig dahil nga po sobrang init at hindi ko mahawakan. At nung lumamig na po yung ating puso ng saging, ay kailangan po natin pispisin ulit hanggang tumulo yung tubig. Kailangan po dyan sa pagpispis mga kabarangay ay wala pong matitirang tubig dahil po tatadtarin natin yan ng pinong-pino. Dahil po sa pagtatadtad yan mga kabarangay ay medyo mahirap din lalo na pag may tubig. Hindi po matatadtad ng maayos at hindi po pare-pareho yung pino pag may tubig.
Pero kung may mga gamit naman kayo na panggiling or pangpino, ay mas magandang yun na lang ho yung gamitin nyo dahil po masyadong matagal kung mano-mano. At yan na nga ho mga kabarangay, yung puso ng saging. At tulad po nga ng sinabi ko kanina, kailangan po pag bola-bola yung niluto natin ay dapat lahat ng mga kasangkapan ay tadtarin ng pinong-pino. Pero sinasabi ko po sa inyo mga kabarangay, ay depende po yan sa inyo na magluluto. Kung gusto nyo po ng pino, ay gawin nyo pong pino. Pero kung tinatamad po kayo at wala po kayong mga gamit panggiling, ay okay lang po, nasa inyo na po yan. Ang importante po ay makakain. Kapag nagreklamo yung kasama mo sa bahay, ay sabihin mo dapat siya na lang yung nagluto. Kakain na nga lang, magrereklamo pa. Pero alam nyo mga kabarangay, mas masarap daw po yung pagkain pag binigyan ito ng effort, yung pinagtiyaga ang iluto. Kasi nga mga kabarangay, ang pagkain po ay hindi po natin matitimpla ng maayos kapag rush po yung pagkakagawa natin. Pero kapag may effort naman tayo at kinatyaga natin magluto, ay matik po yan, nasasarap po ang niluluto natin. Sabi nga nila mga kabarangay, pag may tiyaga, may nilaga. So ayun nga mga kabarangay, pagkatapos kong tadtarin ng pino, ay sinunod ko namang ilagay itong mga ibang kasangkapan. Nilagay ko na nga pala yung sibuyas at bawang. At dahil nga 3 puso ng saging yung niluto namin, ay nilagyan ko rin ito ng 3 itlog. Saka ko sinunod na nilagyan ng konting harina at etong crispy fry. Hindi ko na pala nilagyan ng asin mga kabarangay kasi nga balanse na yung lasa. At nilagay ko na din dyan yung magic sarap at hindi mawawala dyan yung paminta. Pagkatapos ko nga nilagay yung mga kasangkapan, ay hinalo-halo ko na ito at kailangan halo-haloin ito ng mabuti para nga maging balanse yung lasa. Kasi nga mga kabarangay, pag hindi ito nahalo ng maayos, baka mamaya pag kumain tayo, yung isa maalat, yung isa walang lasa, ay hindi po pwede yun. So yan nga mga kabarangay, at magsisimula ng i-fried yung ating bola-bolang puso ng saging. So sa pag-fried niya mga kabarangay, ay kailangan mo itong bantayan kasi nga madaling maluto yung ating bola-bolang puso ng saging. Kailangan din po pala nating i-shape ng pabilog yung ating bola-bolang puso ng saging para po magmukhang bola-bola talaga. Pero sa amin po mga kabarangay, kahit hindi na, dahil hindi naman po mag-iiba yung lasa kapag hindi po pabilog yung bola-bola na ginawa natin. Habang nga nagluluto kami mga kabarangay, ay gutom na kami dyan. Kasi nga po yung amoy pa lang ng niluluto namin ay talagang kasla malipatam tanagan mo. At dahil nga medyo nag-brown na mga kabarangay, ay okay na. Pwede na yung tanggalin at tikman agad. Ay pagkatapos ng maluto mga kabarangay, ay ayan na po yung itsura. At sobrang gutom na talaga kami dyan. Pero mamaya ko na lang tikman mga kabarangay kasi nga gusto ko pang ipakita sa inyo yung aming finished product. Amazing! At dahil nga sobrang takam na ako dyan mga kabarangay, ay hindi ko na napigilan at tinikman ko na. At nung natikman ko na nga ito mga kabarangay, ay sobrang sarap at sobrang lambot po nito. At walang katulad yung amoy dahil napakabango po nito mga kabarangay. At pagkatapos ko ngang tikman dyan, ay agad-agad na kami nag-prepare at para makakain na din. At eto na nga pala yung mga uulamin namin dito sa bukid. At dahil nga nasa bukid kami, ay nagkamit na ako. May mga kutsara naman kaming dala mga kabarangay, pero mas pinili ko pong magkamay-kamay kasi po mas feel ko yung pagkain sa bukid pag nakakamay kumain. Amazing! At ayan na nga mga kabarangay, hanggang dito na lang ang ating video. Kung nagustuhan nyo yung video mga kabarangay, ay huwag nyong kakalimutang mag-like at i-share. At kung hindi pa kayo nakapag-follow, ay i-follow nyo na itong aming page, Explore Alvin. At maraming salamat po sa mga walang sawang nagsusuporta sa aming page. God bless po sa inyo and peace out.